Mga pagsisikap at mga napagtagumpayan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity ating tatalakayin kasama si Secretary Carlito Galvez Jr. ng OPAPRU. Secretary Galvez, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sec. Dale Rivera at sa ating kasamahan po ngayon, si Director Cheryl Del Mundo. Magandang araw po sa ating lahat sa mga nanonood po ngayon sa PTV4. Secretary Galvez, good afternoon po. Para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang mandato ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU? Sa kaalaman po ng lahat, ang ating pong OPAPRU ay 3 beses na po nagkaroon ng transformation. Unang-una, ito po yung National Unification Commission headed by Madam Heidi Yorak, and then it was transformed into OPAP, or tinatawag nating Office of the Presidential Advisor on Peace process. And then recently, noong 2022, nagkaroon po tayo ng transformation na ang ano po natin ay sinakop na po natin yung Office of the Presidential on Peace, Reconciliation and Unity. Ang ating pong mandato ay para po magkaroon ng tinatawag na komprehensibong implementasyon ang lahat po ng mga peace agreements. Meron po tayong tinatawag na peace, 5 peace point agenda wherein we are implementing the peace, the peace implementation of the Bangsamoro peace process. Yung tinatawag po nating mga peace process po natin sa CPP-NPA, sa CPLA, and also sa MNLF. And ongoing peace, ano po natin, peace framework doon po sa ating sa Oslo, sa ano po natin, sa CPP-NPA po natin. Sec, ano naman po ang mga pinakamahalagang tagumpay na nakamit po ng inyong opisina sa kasalukuyan? Unang-una, pinakamagandang nakikita po natin na pagtagumpayan na po natin sa mahigit na 3 taon na pamumuno po ng ating mahal na presidente. Unang-una sa Bangsamoro po, marami po tayong nagawa at nagkaroon po tayo ng tinatawag na transformations ng Bangsamoro Transition Authority. Sa Bangsamoro po, nakita po natin ang mga implementasyon po natin sa mga peace agreement, which includes yung ating peace agreement sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro of 2014 at saka yung tinatawag nating harmonization with the peace agreement with the MNLF. So sa ngayon po, nakita po natin na talagang tuloy-tuloy po ang ginagawa po nating pag-implement, including yung mga remaining codes na dapat i-implement ng BTA. At the same time, yung mga normalization at saka political track na gagawin po natin this coming remaining years up to 2028. So sa ngayon, isa pa sa mga nakita natin na magandang nagawa po na ating mahal na Pangulo, yung tuloy-tuloy na, na ating pagre-reforma doon sa Bangsamoro at nagkaroon po ng change of leadership, and we are very happy na despite yung mga konting tinatawag nating agam-agam, ay ngayon tuloy-tuloy po na yung leadership po ni Chief Minister Makakuwa, nakikita po namin ang ganda ng kanyang administrasyon kasi nagkakaroon siya ng tinatawag nating open government. Lahat po ng mga tinatawag nating mga reklamo at saka yung kanyang mga ginagawa ngayon para mapabilis po ang serbisyo sa Bangsamoro. May iba pa tayong mga peace process na maganda po ang kinakalabasan. Pangalawa dito yung ating peace process with the kapatiran, yung sa kapatiran at saka yung tinatawag natin sa CPLA ay gumaganda na rin po ngayon at nakikita po natin yun na may mahigit na 96% na po ang ating na-implement, and we are so happy na yung ating mga local government nagkakaroon tayo ng localization at ang nakikita natin ay continuous po ang ating pag-develop at pag-establish ng Peace and Development Center sa lahat ng mga probinsya. In fact, ang aming objective ay magkaroon kami ng engagement sa 56 governors. Sa ngayon po, more or less, mga 26 na po na-engage namin, and we have more than 9 to 10 Peace and Development Centers na naitaguyod na po sa mga different provincial government po natin. Tuloy-tuloy din po ang ginagawa natin sa ating mga ginagawa sa even sa Cordillera Peace Process. Sa ngayon nasa final stage na tayo. Yung tinatawag natin transformation ng mga communities. We are coordinating with the regional directors and also with the different provincial government
At tuloy-tuloy po ang binibigay po natin na interventions, particularly po yung Pamana project, yung mga road, bridges, yung tinatawag nating mga water system, sustainable livelihood program, at saka yung educational assistance program para po sa ating mga kababayan. Secretary, kanina po nabanggit niyo yung partnership with or cooperation with local government units. Pero kumusta po yung partnership ng OPAPRO at ng iba't ibang ahensya tungkol sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na bigyang pagkakataon yung mga na maging productive itong mga dating rebelde at resilient citizen muli ng bansa? Alam po natin na talagang yung ating yung sustainability po ng peace process, particularly yung mga project po natin. Nagiging maganda po 'yan kung meron po tayong whole of government and whole of nation approach. At dito nakita natin yung coordination natin with the different private sectors kasi alam niyo during COVID-19 nakita po natin yung kagandahan ng public private partnership. Nakita natin yung mobilization ng mga resources and mga talents and even yung mga efforts ng private sector nagiging maganda. Kaya yung suporta natin kay Pangulong Presidente sa PISAC, alam mo na po natin yung Private Sector Advisory Council, ginagawa rin po natin yun. Sa ngayon, maganda po ang ating relationship sa different private sector. In fact, nagbuo po kami ng tinatawag naming multi-stakeholder governance council headed by Mr. Bill Luz at saka yung other partners. So nakikita natin na yung ating mga private sector, they are now engaging through their foundations doon po sa ating mga local government units. In fact, recently, nagkaroon kami ng last week, ng MOA agreement, Memorandum of Understanding with KNMR, it's a Netherlands institutions. It's a private institutions, but it is an international reach out. So ang nangyari dito, ang maganda dito is ito tumutulong sila sa sa tinatawag nating agricultural agribusiness. So ang kagandahan dito is it also protect yung tinatawag nating yung mga environment. It also provide capacity development to our people, particularly yung mga combatants natin at saka yung mga affected areas doon sa, especially in Mindanao. Secretary, sa ibang usapin naman po, bilang paghahanda naman sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM, ano po ang masasabi ninyo sa appointment ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa bilang bagong interim chief minister po ng BARM? Na-appoint po si Chief Minister Makakwa noong March 3 and we are very thankful that the President has made a very decisive decision. Alam po natin si Governor Makakwa is dati siyang governor and then also at the same time siya yung pinaka-chairman ng BIAP o tinatawag natin nga siya yung Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Napakaganda po ng nakikita kong leadership ni Governor Makakwa dahil kasi isa siya sa mga mataas yung tinatawag nating lineage kasi sa Mindanao. Pagka mataas ang ating tinatawag na bloodline, normally siya po ang respetado sa mga liderato ng Bangsamoro. So with the appointment of Makakwa, we are very confident na magkakaroon to ng tinatawag na unifying factor kasi nakita naman natin, as we all know, merong tinatawag nating polarity yung Bangsamoro government coalitions o yung tinatawag na political alliance at saka yung Bangsamoro government. With the appointment of Chief Minister Makakwa, we can see yung unification. Kasi personality, very politically astute siya, at saka very unifying factor. Parang meron siyang unifying factor and he listens to people. In fact, nagkaroon nga siya ng tinatawag na open governance framework wherein the people can text to him directly. So lahat ng mga reklamo at saka lahat ng suggestion ay binibigyan niya po ng tuon and I'm very confident being in Mindanao for almost 30 years. I can see yung unification ng both the MILF and also the government parliament into one unified Bangsamoro parliament.
Secretary, sa ibang usapin naman na related pa rin dito sa peace process, ang Women, Peace and Security Agenda po ay isang malaking bahagi ng inyong programa. At last year, if I'm not mistaken, we hosted yung ICWPS. Ano pa po yung mga konkretong hakbang na nais gawin ng OPAPRO para isulong itong Women, Peace and Security Agenda? Nakita po natin, karamihan po nga sa mga kasabihan ng iba na how can you bring peace to Mindanao and also to the Philippines is that education and women empowerment is very important. So nakita namin yung involvement ng women in the peace process ay napakaganda po. Yung unang-una si Miriam Coronel, siya po ang isa sa pinakaunang tinatawag natin chief negotiator sa buong mundo. And nakita natin na yung gagawin po natin sa ating Women, Peace and Security ay naangkop po sa tinatawag nating UN Security Council Declaration 1835 at doon po iaayon po natin na ang ating pong ginawa nitong first quarter ay binuo po natin yung Center of Excellence on Women, Peace and Security. This is the only fourth Center of Excellence around the globe. At ang ito po ay magbubuo ng isang magandang vehicle so that the Philippines will be known not only in the Asia Pacific but also to the different 6 regions. At saka ang gagawin po natin sa susunod na mga taon at saka mga buwan ay talagang ating i-implement at saka ilo-localize yung ating National Action Plan on Women, Peace and Security kasi isa po tayo sa pinakauna na bumuo po ng NAPWPS, na 4th generation. So yung ating NAPWPS 2023 to 2033 ay ating pong i-implement locally. And with that, nakabuo na po tayo ng Bangsamoro Regional Women, Peace and Security. And then ang gagawin po rin natin ay we will organize yung different LGUs, yung different private sector CEOs, at saka yung different judicial member na women, ay bubuuin po natin siya. At magkakaroon po tayo ng tinatawag sa this coming October, magkakaroon po tayo ng National Congregation or Conference for Women, Peace and Security. And then 2026, magkakaroon po tayo ng ASEAN at saka regional movement on Women, Peace and Security as we took the leadership of the ASEAN leadership po. Sa inyong opinion po, paano po nakatulong ang pagtataguyod ng International Conference on Women, Peace and Security sa pagpapalawak po ng ating global partnerships at pagkilala sa mga kababaihan sa proseso po ng kapayapaan? Maganda po yung nangyari po nung nagkaroon po tayo sa October. In fact, we are very thankful na si First Lady po ang ating guest speaker. Alam niyo po, nung nagkaroon po tayo ng International Conference on Women, Peace and Security last October, it was participated by more or less 1,500 ministerial at saka parliamentary level ng mga different countries. So nakita namin yung from that end, nakita namin na talagang many people from around the globe have recognized that the Philippines is now one of the primary country that really promotes the leadership and the welfare of women. In fact, yung aming executive director si ASEC Susan Marcaida, halos buwan-buwan iniimbitahan po siya sa UN. Ngayon, pupunta po sila ngayong May sa Oslo. And then, may mga countries din na they're inviting us to set up yung Women, Peace and Security sa kanila. Kasi yung iba, wala pa silang NAPWPS po sa ngayon. So, yung karamihan po sa mga ano po natin, mga ibang international countries, and even from Muslim countries, they are inviting us to start with the WPS in their country. So napakaganda po na nangyari po yung nagkaroon po tayo ng international conference kasi the Philippines has given a very big role in really providing a regional leadership to the Women, Peace and Security.
Pero sir, pwede niyo po bang ibahagi yung mga naging wins or gains ng OPAPRO under sa localized peace engagements at paano po ba siya nakakatulong sa komunidad? Kasi di ba syempre, we're doing it to reintegrate din. In support yung data sa ating local government code at saka in support sa bagong Pilipinas na ating mahal na presidente, nakita natin si presidente, he is doing provincial. Kasi nakikita natin talaga na kailangan ibaba natin yung serbisyo doon sa mga provincial at saka mga municipalities po natin. Ang isang naging magandang ng localized peace engagement, number one, nagkaroon po kami ng pagsusuri, yung tatawag nating peace research. Out of 100 programs that we had, only 30% became sustainable. Meaning, ibig sabihin, dapat yung lahat ng mga programa, dapat alam po ng mga local government units kasi para matutukan din po nila. Kasi pagka nagkaroon po tayo ng programa na ang national at saka regional level ang nakakaalam, definitely it will not become yung ownership Kasi ang importante sa lahat, yung local government, magkaroon sila ng ownership at saka yung co-creation na yung programang ito ay para sa kanila. So, kaya naniniwala ako yung bagong Pilipinas na bumababa po tayo sa mga probinsya. Lately, nagpunta kami dun sa Soksagen. Nakita ko yung yung saya ng mga local government units kasi parang binibigyan sila ng importansya ng ating mahal na presidente na talagang yung localized tinatawag nating empowerment ay nahandun po. So ibig sabihin kasama sila sa mga programa ng national government at saka yung regional government. So sa amin, lalo na sa Bangsamoro, there is a triumvirate of cooperations between the national government, the regional government, and the local government. So ano naman po ang mga napagtagumpayan ng social healing and peace building program ng OPAPRO, lalo na po sa mga individual na apektado po ng armed conflict? Yung shape po namin, importante po ang isa sa mga pinaka-primary focus ng ating tinatawag na social healing is yung tinatawag nating yung non-recurrence o yung tinatawag nating yung non-resurgence. Yung sinasabi nga na ating mahal na presidente, ang sinasabi ng ating mahal na presidente is we should not go back to square one. So yung shape o yung social healing, yun po ang nagbibigay ng tinatawag nating yung lahat ng root causes at saka yung mga issues ay nare-resolve po natin. Ngayon, ang isa sa mga issues na nire-resolve ng shape o yung tinatawag naming social healing and preventing extremism is Abu Sayyaf. Sa ngayon po, yung mga yung ating mga islands, lalo na ang Basilan, lalo na rin ang Sulu, they declared na Abu Sayyaf free na po sila. At saka they are ready for tinatawag na transformation. And we are so happy na yung focus natin, lalo na rin pati sa Marawi Rehabilitation, nakikita po natin na yung programa ng ating mahal na Pangulo na magkaroon ng tinatawag nating unity and reconciliation and rehabilitation sa mga area na conflict-affected areas ay magawa po natin. At sabi nga ng ating mahal na Pangulo is we should aspire for the promotion of human rights, the upliftment of human dignity, and also to pursue yung tinatawag na people's progress. Meaning yung development, ang concept nun is dapat yung mga tao ay apektado. Lalo na yung poverty alleviation, more work to be generated, more lands to be irrigated, and more work to be encouraged para magkaroon po ng tinatawag nating yung ating mga tao sa baba, lalo na sa mga probinsyang mahirap, ay magkaroon po ng productivity at saka magkaroon po ng trabaho. Secretary, siguro po mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan, lalo na sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na maresolbahan na ang lahat ng armed conflict sa kanyang termino. Ang pinaka gusto ng ating mahal na presidente ay talagang to all conflicts. Alam naman natin na noong 1976 nagsimula ang ating Tripoli Agreement, and he wanted that all conflicts should be ended during his administration. Ang tanong nga niya sa akin, Check Charlie, kailangan tapusin natin ang CPP-PNPA. We cannot end up like this. Kaya kailangan na yung ating exploratory talks with them, kailangan magkaroon ng success.
So, ang ginagawa po natin na para at least mapunuan ang mga sinasabi po ng ating mahal na presidente, because he is very committed to really to end all conflicts, ay talagang yung convergence natin with the national government, convergence natin with the private sector, na talagang magkaroon po ng serbisyo doon po sa mga baba. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity.